yung mga biskwit na baon nyo. Kung may baon kayo, check mo eh. Kung walang nakasulat sa harapan, ito hanapin nyo ha, hydrogenated vegetable oil. Yun din po ang trans fat. Linawin ko, pag nabasa nyo vegetable oil lang, okay yun. Wala tayong pag-usapan. Kaya lang, pagkakabit ang salitang hydrogenated, ibang usapan na yan. Naging bad oil ang healthy oil. Sino may kagagawan? Oo. Alam nyo, 2003, bawal na yan sa Europe eh. Majority ng European countries, bawal na yan. 2012 na tayo ngayon, oh. Ginagamit pa sa'yo. Bakit? Nung naban sa kanila, may gumagawa pa eh. Sayang naman, ibenta sa Pilipinas, hindi man nila alam eh. O kawawa tayo, dumping ground. Nasa tinapay, nasa biskwit. Minsan nga po, hanggang palaman nyo sa tinapay, meron yan eh. Isang katutak. Dinimanda ng New York City government ang KFC at McDonald's 3 years ago sa isyung trans fat. Ba't ko binanggit? Sino sa inyo hindi pa nakakain sa fast foods? Wala na, di ba? So, nanalo ang New York City government. Total ban na po ang trans fat sa New York City. Gumaya ang California. Sa atin, hindi pa bawal hanggang ngayon. O kaya dapat, hanapin mo na. O para mas malinaw, ganito po. Pakita ko sa inyo ha. Ito kasi isang brand na to, galing Europe ito eh. Nabibili sa atin, made in Italy. Di ba may sticker, pulang-pula? Ano nakasulat? No trans fat. Ganon ka big deal sa kanila. Pinapalagyan ng label. Di ba? So dapat, ganon din tayo. Yung iba naman nabasa na yan eh. Sa Coffee Mate, narinig nyo nga sa commercial yan. 0 grams trans fat. Kaya lang hindi mo kinwestiyon. Bakit may ganon? Para saan ba yung trans fat? Sabi nga ng isang health buff, si Jack LaLanne, sabi nga niya, paggawa ng taong pagkain hanggat maaari, huwag mong kainin. Lalo kung may pangalan. Kasi nga naman, pag may pangalan, negosyo yan, korporasyon yan. Ang habol niyan lagi, tubo. Kung paano makikreate ang produktong mas mura, no? Na kikita sila ng malaki. Eh ngayon, paano mag-create ng mura? Puro artificial na lahat, pati flavoring eh. Di ba? Kasi mas mura yung ganun eh. Doon tayo kasi nadadali. So dapat, mag-ingat tayo. Information lang naman eh, ang kailangan natin para tayo umiwas sa mga sakit na to, no? So, number 4, refined carbohydrates. Madali maintindihan yung refined carbohydrates kung paano ka nagkakasakit kasi binanggit ko na kanina, di ba? Sa refinement, tinatanggalan ka ng sustansya. So, dapat pala, hindi ka na masyado dito. Ano yon? Madalas sinasabi ko yan, binabanggit ko, yan po yung mga whites. White sugar, white bread, white rice. Bumalik ka na sa masustansya talaga. Ano po yon? Brown sugar, muscovado. Brown rice, wheat bread, di ba? Nakikita nyo naman eh. Yung iba naman kasi, alam namang masustansya ang wheat bread, ang brown rice. Pero ba't bumibili ka pa ng pampaputi ng kanin mo? Yun na hindi ko maintindihan. Di ba? O kasi, ang puti, maganda, masarap sa paningin. Yun din yun eh. Di ba? Basically, doon ka rin na-attract. Number 5. Number 5, hindi naman kinakain. Kaya lang, nalilink din eh sa pagkain mo. Plastics. May kumakain ba sa inyo ng plastic? Wala naman siguro. Maganda invention ng plastic kasi po ang plastic, gawa ng tao yan eh. Maganda kung upuan mo, silya. Diba? Lamesa. Okay lang yun. Kaya lang, napunta tayo kasi sa plastic, yung lagayan natin ng tubig ng pagkain. Tandaan mo ang plastic chemical base yan. Depende ang plastic kung anong chemical ang ina-add. May matibay, may transparent, may nababaluktot, di ba? Iba-ibang klase. Depende po yun sa mga chemicals. Ibig sabihin, sangkatutak pa lang chemical eh. Bibigyan ko kayo ng ilan. Ito po, no? Siguro dito ko na lang muna isulat. Ito yung dalawa na usually pinag-iingat ko ang tao. Kaya ko sinasabi, pag uwi mo mamaya, i-check mo ref mo. Nasaan ang tubig nyo sa ref? Kung nasa plastic, palitan mo na ng container na glass yung nababasag. Please lang, no? Unang-una ang plastic, may chemical po yan na tinatawag na nating dioxins, no? Ang dioxin mabilis ma-release pag sinunog ang plastic. Kaya 'di ba pag nagsusunog ng plastic, ayaw mo yung amoy. Doon pa lang sa amoy niya, alam mong chemical ang nire-release. Pangalawa, kahit hindi po susunugin ang plastic, pag tumatanda ang plastic, nagli-leak ang chemical. Saan pumupunta? Saan sumasama? Sa tubig, sa pagkain. Ito po, no, ang dioxin nalilink sa dalawang sakit. Unang-una, sa pagtaas daw ng breast cancer. O dito pa lang, di ba, 2 tip na sa breast cancer. Ano yung una? Trans fat. Kung may baong nga kayong biskwit ngayon, i-check nyo. Lamang-lamang meron yan. Di ba? Bukod dito, tumataas din daw po ang kaso ng prostate cancer dahil sa dioxin ng plastic. No? Ito pa isa sa plastic, BPA.
Yung iba, kung medyo observant kayo, mapapansin niyo sa isang bus. Merong bus na kasi nagdadala ng commercial sa likod, di ba? Gumagawa ng plastic, may nakasulat, BPA free. Dapat kinu-question nyo, bakit ba BPA free? Ano bang meron sa BPA? Bakit kailangan walang BPA? Ang BPA po, bisphenol-A. Pampatibay po ng plastic mo. No? Okay naman, tumibay ang plastic eh. Kaya lang, nung pinag-aralan po ang BPA, 3 sakit pa lang na ibibigay sa tao. Anong target sa ating sakit na top 3? Ito pansinin nyo. Yan. Heart disease, diabetes, goiters. Dito pa lang pala, pansin mo, huli na yung 3. Di ba? Kasi ang goiter, nagiging cancer din yan. Tandaan nyo. At tingnan nyo, kung gaano tayo nataniman ng BPA, lalo yung younger generation ngayon. Kasi nakita nila, maraming dedihan ng bata ngayon, mataas ang BPA content. Nasa dedihan ng bata. Di ba nung araw, ang dedihan natin, di ba? Yung bubog, yung glass, yung nababasag. Ba't biglang nawala? Nag-shift tayo sa plastic kasi mura. Kasi hindi daw nababasag. Kaya lang, hindi kaya ang question dapat ganito. Baka kaya tinanggal yung glass dahil kukunti ang nagkakasakit doon. Sa plastic marami. Di ba? Kasi parang namang, bakit para sinasadya eksakto? Tapos nasa bata mo, ibig sabihin, walang kamalay-malay, walang kalaban-laban, ang bata mo natataniman. No? On number 6, bawas na po tayo sa paggamit natin ng fabric conditioner. Kasi nung araw, wala tayong problema dyan, ginagamit natin pampatigas ng damit. Di ba? Almerol. Ang almerol kasi cornstarch, walang problem. Maganda naman gamitin kasi malambot ang damit, mabango. Doon ka rin na-attract. Kasi yung malambot sa pakiramdam at mabangos sa ilong, masarap na pakiramdam. Nakuha nyo? Kasi hindi masarap sa pakiramdam kung matigas ang damit mo. Subukan mo maglaban ng brief, lagyan yung almerol. Awayin ka ng mister mo. Pag uwi niyan, gas-kasingit yan di ba? Totoo, tigas ng... Fabric conditioner, bawasan na lang ang gamit, Sa akin kasi, tingnan nyo, nung inaral yan, alam nyo ba lumabas? 10 chemicals ang content niyan. 3 daw doon nakakapagbigay ng cancer sa iyo. Paano pumapasok? Nasisipsip ng balat nyo. Please lang yung bata, kung ikaw hindi mo kayang mawala ang fabric conditioner, yung bata huwag nyo na isama damit. 40% manipis ang balat niyan. Mas maraming nasisipsip. Nung bata ka, anong sinipsip? Cornstarch. Ngayon, ang ganti mo, 10 chemical, unfair ka sa bata mo eh. Kaya lang hindi mo alam yun nung araw. No? So ito, number 7 tayo. Cosmetics. Hindi ko na po i-discuss lahat, no? Kasi marami po yan. Isang libro yan eh. Maglagay na lang po ako, especially yung mataas ang lead content. No? Usually, heavy metals ang masama dyan. Tsaka yung naririnig niya, mercury. Diba? Yung mga sa beauty product, made in China, diba? Yung iba pine-face out kasi mataas daw ang mercury. Pareho po kasi yan nakakasira ng nervous system kasama ang brain. Ang notorious sa lead na mataas, lipsticks nyo. O kaya kung naka-lipstick ka, ito lang question. Kung branded naman yan, absuelto ka na. Lahat po ng mga branded na lipstick ngayon, nag-pull out na ng gamit ng lead. So, mas safe po na tayo doon. Kung branded ginagamit. Yung mga boys, parang patay mali siya. Bakit? Hindi daw nagli-lipstick. Kaya lang may warning din sa inyo. Tanong, humahali kayo? Oh, yes. O, di ba? Ang malupit doon, kasi sa observation ko, pag sa hali ka ng lalaki, laging palunok, pasipsip. Napansin nyo ba? Totoo yun eh. Lalo't pag bago pa lang, di ba? Tingnan mo, babae. Yung lalaki, mag-boyfriend, girlfriend, bago pa lang. Lagyan mo ng lipstick yung babae pulang-pula. Kasasagot pa lang. 1 week pa lang. Iiwan mo sa kwartong madilim. 30 minutes. Paglabas, may lipstick pa ba? Na kanino na? Nasa lalaki. Nilunok mo pa. Ayun ang bigat doon. Di ikaw magkaroon ng lead poisoning. Kaya itong advice ko sa mga boys, no, especially mga lover boys dyan, yung mahilig humalik, no? Bago ka humalik sa partner mo, girlfriend, asawa, pag naka-lipstick, magtanong ka muna kung anong brand. Sabihin mo na ng ganito, wala nang paligoy-ligoy, ganito ng tanong, diretso. Unleaded ba yan? Di ba uso naman yan ngayon? Gasolina. O yun naman ang issue yung lead Di tanongin mo, unleaded ba yan? O number 8 na po tayo, no? Ito po, siguro last na lang natin, antibac. Naririnig niyo word antibac? Di ba? Sa TV, sikat yan eh. Ang pinakasikat kasi na antibac, ito po, triclosan. Bigyan ko lang kayo ng konting istorya sa triclosan. Nung araw, ginagamit na yan sa paa mo.
Yung Fisan food powder, natatandaan niyo yung pang-alipunga. Effective kasi yan, pamatay mikrobyo. Usually pag sinabi antibac, pamatay mikrobyo. Effective sa alipunga, nasa paa. Kaya lang mura po yan, effective. Anong ginawa? Hindi pa nakontento sa paa. Nilagay na sa katawan mo. Nasa sabon nyo na yan eh. Hindi pa nakontento sa katawan. Nasa bibig mo na ngayon, yung dating nasa paa mo lang. Tingnan mo nasa toothpaste mo na yan eh. I-check nyo ibang toothpaste nyo, meron na yan. Lalo't nakasulat, antibac, 12 hours protection, lamang-lamang may triclosan. Alam niyo ang findings ng scientist dyan? Ang triclosan, nako-convert sa dioxins. O, ano daw masama sa dioxin kanina? Breast cancer, prostate cancer. O kaya nilagay sa bibig mo, ito lang nakikita ko dyan, ha? Matatalino po talaga ang negosyante, no? Ang dioxin kasi, no, nakaka-produce ng sakit sa'yo. Kaya lang, ang triclosan, paano nauwi ng dioxin? Ganito lang kasimple yan. Kung alam mong chemist, ang chemistry mo nung araw, ito po, mas madali lang doon. Ang triclosan po, may 3 chlorine. Kaya nga trichloro. Usually po, bago yan ma-convert sa dioxin, ang dioxin kasi mga tetrachloro. Ibig sabihin, 4 ang chlorine yan. Hindi yan magiging dioxin ng kulang ng 1 chlorine. Diba? So, dapat meron kang isang dagdag, isang donor, manggagalingan ng chlorine molecule. Pag naliligo ka, may tubig, wala. Wala. Pag nagtutoothbrush ka, may tubig, wala. Tanong, tubig mo, chlorinated, hindi. Diba ang tatalino? Naisip nila yun, no? Imaginein mo, masama ang chlorinated water sa tao. Ang tanong, sa swimming pool ba, umiinom ka? O, di ba hindi? Bukod sa chlorine, may ihi pa yun ng mga boys. Yak daw. Ito po, no? Number 9, bilisan ko na lang po, no? Number 9, binanggit ko na kanina, hanggat maaari, lalo yung mga may problema sa goiter, lalo ang babae, prone kayo kasi sa goiter. Ako kasi, pinapaiwas ko ang tao ngayon, uminom ng chlorinated water. Tap water, usually chlorinated yan. Nag-i-interfere sa thyroid function nyo. Ang malas ng Amerikano, ang tubig nila, parehong meron yan. Sa atin, chlorine lang. No? Ang fluoride, madalas naman to, nasa toothpaste mo. Okay naman, in small amount, okay. Ang problema, napaparami ka. Bakit sinusunod mo yung commercial? Di ba? Pag ganun kalaking bristle, ganun karami toothpaste. Sinusunod mo yun at pinagagawa sa'yo para mabilis maubos toothpaste mo para bibili ka ulit. Ang kailangan mo, konti lang. Tandaan mo, ang basihan doon, fluoride content. Masama sa tao ang sobra. Actually, poison yan kung i-consider nyo. Kaya nga ang bata, hindi dapat nagtututbrush mag-isa. Delikado. Nilulunok. Fluoride yun, tandaan natin. Diba? Iwasan lalo kung prone sa goiter. Number 10. No? Ito po yung sinasabi ko mga tinatawag nating topicals. Yung mga ina-apply nyo sa balat nyo. Yung masasabi nating for external use only. Una sinasabi ko dyan, alcohols. Mamili na kayo. May safe, merong not so safe na alcohol. No? Kasi madalas naririnig kong ginagamit, isopropyl yata. Ginagamit. Kasi may isang pag-aaral na ang propyl alcohol, isopropyl alcohol, nakakatulong po bumilis dumami ang cancer cells. Isang cell biologist po ang nagsabi noon, hindi ako. Kaya lang ang point ko, kung ginagamit mo sa katawan mo, paano kung matsyempohan, may nabubuo ka palang cancer cells, di bibilis ang dami. Pwede namang gamitin ng ethyl alcohol. No? Mas safe po yon. No? Bukod doon, ito pa, yung, kasi summer, total tapos naman ng summer. Sino po sa inyo nag-beach? Nag-Boracay, nagpalawan? Yung iba sa atin, pag nag-beach kasi ayaw ma-sunburn, anong pinapahid mo? Sunscreen. Bakit ka nagsa-sunblock? Nagsa-sunscreen para hindi ma-sunburn. Pangalawa, para hindi mag-develop ng skin cancer. Alam nyo ba napatunayan sa US ngayon? Napansin to Nung hindi pa uso ang sunblock, meron namang skin cancer ang Amerikano. Nung nauso ang sunblock, naging 4 times na dumami ang skin cancer. Alam nyo na-detect? 3 component sa sunblock mo ang actually nakakakos ng skin cancer. Di ba naisahan ka na naman to? Supposed to be po, proteksyonan ka daw Ito pa, yung huling topic sa sinasabi ko, yung pinapahid ng babaeng lotions. Hanapin nyo sa lotion nyo ang parabens. Pag meron, wag nyo nang gamitin. Parang awa mo sa sarili mo. No? Madalas, ito yan. Methyl parabens o propyl parabens.
Bakit ko sinasabing iwasan? Nasa topic tayong tatanggalin ng Pilipinas sa #1 spot sa breast cancer. Importante maintindihan nyo yan. Lahat ng bukol sa breast na tinanggal sa Amerika, positive sa parabens. Walang exemption. Anong point nun? Hindi man directly link, pero yun lahat ng bukol meron ito. Baka, isa yan sa cause kung bakit maraming may bukol sa breast. Maraming produkto may parabens, walang problema doon kasi kadalasan yung iba, binabanlawan nyo. 'Di ba? Ang lotions po iba, hindi mo binabanlawan yan. Pinapasipsip nyo yan to the last drop. 'Di ba? Naiipon lalo ang parabens sa inyo. No? Kung papansin natin, 10 lang yan. No? Kaya lang, ang tanong ko, natuto ba kayo? Kahit pa paano? Oh, buti naman, no? Sa akin lang, try nyo i-practice, i-share, no? Ipakilala sa kamag-anak, mahal sa buhay, 10 lang yan out of 15,000. Napakarami. Napakarami pang wala, no? Kaya lang, sa akin, kahit alam mo yung 10 yan, kahit iwasan mo yan, hindi mo totally, di ba, matatanggal. Minsan nakakasingit pa rin yan 'Di ba? Minsan nagagawa mo pa rin. Kaya balikan natin yung last natin, no? Last sabihin natin na advice para sa mga taong ayaw magkasakit. Ito po, no? Kasi dito natin malilink ang importansya ng product. Ang product po, kung tutuusin, may nasunod. Yung requirements po ng WHO at National Cancer Institute. Ano po yon? Itong dalawang to, yung mga scientists nila nag-formulate. Anong finormulate nila? No? Ano daw ang gagawin mo para tayo makaiwas sa sakit? Importanteng malaman nyo. Oo naman, pagtiwalaan mo yan, ang gusto niyan, bumaba sakit mo. Pabor sa inyo yan, di ba ganun gusto mo? Kung ang gusto mo, pareho sa objective nila, pakinggan mo. Di ba? Ang objective nila, umunti ang may sakit. Sundan natin, meron silang sinabing, gagawin mo para ka makaiwas sa sakit. Ano daw yun? Nagulat ako, napakasimple lang. No? Kayang-kayang ang gawin kung tutuusin. Kaya lang, bakit hindi nagagawa? Walang nag-i-impose. Walang pumipilit. Walang nagpapaintindi na ganito ka-importante yun. Ano daw? Dapat daw bawat tao ngayon nakakakain tayo ng 5 to 6 cups ng vegetables daily. Sino sa inyo kumakain ng gulay? Taas ang kamay. O lahat naman Sino nakakakain isang plangganang gulay isang araw? Wala na. Di ba? Mahirap ba? Mahirap po ba? Mahirap. Ang gawin mo, i-divide mo na lang. Breakfast, 1. Tanghalian, 2. Hapunan, 2. Di ba 5 rin yan? Kaya lang ang usapan, daily, araw-araw. Ilang araw ka tatagal? Natansya mo ba? Baka 3 araw, surrender ka na Di ba? Ang kaya lang tumagal dyan, yung mga lahing kambing. Tao ka Mahirapan ka dyan. Tingnan nyo Ang matanda, 5 to 6. Ang usual sa bata, alam nyo, 1/2 to 1 sa bata mo. Nagagawa? Hindi rin. O tingnan nyo ikaw yung 5 to 6 hindi mo kaya. Ang bata mo hindi rin kaya. Ano yung hindi nyo nagawa? Yung pang-iwas. Anong ginagawa sa'yo? Tinataniman ka ng sakit. Dapat mas kailangang magawa nyo yan. Bakit? Protection mo yan Nilalagyan ka, ito yung pansangga mo Kung titingnan mo, 2 lang pamimilian mo dyan. Sa sakit, sa iwas. Saan po kayo? Siyempre sa iwas. O pilitin mo yan. Sabi ng iba sa akin, ang tigas ng ulo ni Doc, ang hirap nga gawin yan Kaya nga pinapakilala sa iyo ang Vita Plus, di ba? O balikan natin yung sinulat ko dito. Saan daw siya galing? 5 gulay, 1 prutas. Kuha ba? Kuha Ang point ko ganito, kaya ka kumakain ng gulay, may kailangan ka. Nung araw, ang alam mong kailangan mo lang dyan, multivitamins and minerals. Niloko ka rin dun Akala mo yun lang Pero ngayon, lumalabas ang totoo. Kailangan mo ang phytochemicals, kailangan mo ang antioxidants, kailangan mo ang coenzymes, ang mga cofactors. Lumalabas na ngayon Ang dating alam mong complete, hindi pa rin pala. Kaya hindi ka rin gumagaling. Di ba? Ang point ko, yan ang kailangan mo sa gulay. Anong ginawa ng company? Since mahirap kumain ng 5 tasa, kinuha na lahat ang sustansya kailangan mo, nilagay na sa isang sachets na to. Okay ba yun sa'yo? Okay yun. Pabor to sa tamad. Hindi ka na mamamalingki. Hindi ka na magluluto. Di ba? Pabor to kung wala ka ng ngipin. Hindi ka nangangunguya. Uinom na lang tayo Di ba? Ang point ko, wag mo siyang ituring na juice lang. Tandaan mo, ang katumbas ng isang sachet, pag tinimpla nyo sa isang baso, para kang kumain ng 5 taling gulay na pinakamasustansya. Yun ang relevance ng programa. Yun ang importansya ng product sa inyo.
Kaya lang kayo pa rin ang pipili. 'Di ba? Kung ayaw mong gumastos dito, subukan ng press, bahala ka sa sarili mo kung anong kaya mong gawin. 'Di ba? Ang mahalaga sa produkto po, lalo sa programa, ang intention po ng company, gumanda kalusugan nyo. Kaya lang, naisisilip ng company, may isa pang malubhang problema ang tao. 'Di ba? O maganda nga ang product, wala mo akong pambili. 'Di ba? Ang problema, gusto kong gumamit, kapos naman ako sa budget. Kaya tuturuan namin kayong yumaman din. 'Di ba? Malusog ka na, maganda kalusugan mo, mayaman ka pa. Okay ba sa inyo yun? This is your last chance.